Binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa ginawang photo op sa mga nasabat at sinunog na droga kamakailan. Git ni VP Sara, hindi ito trabaho ng isang Pangulo. Si Jason Rubrico magbabalita. 2 araw na sunod-sunod ang naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kampanya ng kanyang administrasyon na tinatawag na umano'y bloodless drug war. Nitong Lunes, personal na ininspeksyon ni Marcos ang mga nakumpiskang iligal na droga sa Philippine Drug Enforcement Agency National Headquarters sa Diliman, Quezon City. Kinabukasan Martes, pinangunahan naman niya ang pagsusunog ng mahigit 1,530 kilos ng iligal na droga sa isang waste management facility sa Capas, Tarlac. Ngunit binatikos ito ni VP Sara at iginiit na hindi trabaho ng Pangulo ang pagpapapicture sa mga nasabat at sinunog na droga. Trabaho ba ng Presidente ang sirain ng ebidensya ng Hindi yan trabaho ng hindi trabaho ng Presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Sa gitna ng panayam, napabuntong hininga si VP Sara na sinabing bunga ito ng kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Kaugnay nito, sinabi rin ni VP Sara na hindi pa maaaring husgahan ngayon ang tagumpay ng kampanya kontra droga, lalo na kung bloodless nga ba ito gaya ng sinasabi ng Pangulo. It remains to be seen if the bloodless drug war will be successful. So let us judge that bloodless drug war by the end of his term kung successful siya o hindi. At nang muling tanungin kung dadalo siya sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Marcos, ito ang diretsong sagot ng bise. Of course not. Bakit ako aaten ng Una na ring sinabi ni VP Sara na wala siyang nakikitang makabuluhang mensahe mula sa Pangulo na makatutulong sa bayan, kaya mas pipiliin niya na makiisa sa mga Filipino community sa mismong araw ng SONA. Nagbigay naman ng 3 salita ang bise upang ilarawan ang kasalukuyang kalagayan ng bansa sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. The state of the nation is dire, it is sad, and for me personally, it is frustrating. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.